Kabanata 11, My shoes are dirty. Sa loob ng karaoke room, Jenny anxiously asked Diana after Cyrus hung up the call. Sis, ano sabi ni Cyrus? Pumayag ba siya? Pumayag nga siya. Pabulong na sagot ni Diana. Sa mga sandaling ito umaalingaw-ngaw pa rin sa isip niya ang mga salitang sinabi ni Cyrus sa kanya. Hindi kailanman inisip ni Diana na darating ang panahon na mangungutang siya ng pera kay Cyrus. Pati na rin ang kondisyon ni Cyrus mag-motel kasama niya. Sa loob-loob niya, hindi niya matanggap na magkakaroon ng ganoong relasyon kay Cyrus. Pero kung hindi siya makapaglabas ng 150,000 pesos ngayon, baka mas malala pa ang kahahantungan niya kumpara doon sa kondisyon ni Cyrus. So no choice si Diana kundi tanggapin na lang ang lahat. Hindi ko in-expect na may konting konsensya pa palang natitira si Cyrus. Akalain mo yun, pwede niya pa tayong pahiramin ng pera ngayon, she said softly. After knowing that Cyrus promised to lend them money, Jenny was obviously in a better mood. Bahagyang sumimangot si Diana at tinignan si Jenny. She expressionlessly said, utang lang din tong pera na ibibigay ko sa'yo ngayon. Kailangan mo pa rin akong bayaran kapag may pera ka na. Hindi ba pinahiram ni Cyrus sa ating dalawa ang pera? Medyo unwilling na tanong ni Jenny. After all, kung sa kanya ipapahiram ni Cyrus ang pera, baka pwedeng bola-bolahin niya lang si Cyrus pagkatapos ay hindi niya na maisip pang singilin sila ng utang. Sa isip ni Jenny, kayang-kaya namang gawin yun ni Diana sa mga tulad ni Cyrus. Pumayag si Cyrus na pahiramin tayo ng pera in exchange for me to stay with him for one night. If you can accompany him instead of me, I can pay you back in the future. Pabulong na sigaw ni Diana habang kinakagat ang labi niya. After hearing what Diana said, Jenny was stunned in place. Her eyes wide open in disbelief. She exclaimed, sis, nababaliw ka na ba? You'll sleep with someone like Cyrus for 300,000 pesos. Aside from agreeing to Cyrus' condition, can you still think of another option? And do you think it's better to sleep with Johnny than Cyrus? Diana retorted with a sneer. Nakatulalang napaupo na lang si Jenny. Hindi alam kung ano ang sasabihin. You can't tell this matter to anyone. Or else sasabihin ko ang lahat ng sikreto mo sa mga kaklase natin. Diana instructed after seeing that Jenny didn't speak. Huwag kang mag-alala, I won't say it. Jenny quickly promised. Si Johnny na nakaupo sa sofa ay tila medyo naiinip na. He shouted, Anong balita sa inyong dalawa? May ubos ba sa inyo? Kung wala Eddie, malapit nang dumating ang kaibigan ko. Hearing Johnny's words, a trace of fear quickly flashed in Diana's eyes and she immediately shouted, I'm giving you half an hour. Wala ako sa mood para magsayang ng oras. Parang naiinip na sigaw pa ni Johnny. Diana gently bit her lips and didn't say anything more. Bang bang bang. Sa sandaling ito may biglang kumatok sa pinto ng private room. Pasok, Mike coldly shouted. Cyrus pushed open the door and directly entered the room. After seeing Cyrus, a trace of excitement flashed in Diana and Jenny's eyes. I'm here to get them. Cyrus glanced at Diana and Jenny and says expressionlessly, Dala mo ba ang pera? Kalmadong tanong ni Mike habang nakaupo pa rin sa sofa ni hindi man lang niya tinignan si Cyrus. Ipinatong ni Cyrus ang dala niyang plastic bag sa coffee table at sinabing 300,000 pesos yan. Pwede ko na ba silang kunin ngayon? Matapos marinig ito, mabilis na binuksan ni Johnny ang plastic bag in inspection at nakangising naglakad sa harap ni Cyrus. He looked at Cyrus with evident disdain. Hindi ko akalain na mayaman ka pala dahil dyan sa punit-punit na damit na suot mo. You can just take out that much money in one go. Johnny ridiculed. Whether I have money or not should have nothing to do with what I wear, right? Mahinang sagot ni Cyrus. Tama ka. Bahagyang tumango si Johnny pagkatapos ay sumimangot na parang may naalala at sinabing, Di ba ikaw yung namumulot ng mga bote sa school, tama? Boss Johnny siya nga. Ilang beses ko na siyang nakita sa school. Johnny subordinate quickly affirmed. Hahaha, kaya pala pamilyar ka. Ilang bote ang kinailangan mong pulutin para makabuo ng 300,000 pesos? Hindi ka nga makabili ng bagong damit o pagkain. Worth it ba tong dalawang babaeng ito? Johnny asked Cyrus with a sneer.
Hahaha. Oo, narinig ko din na nakipag-break sa kanya ang girlfriend niya kamakailan lang. Isang taon siyang namumulot ng bote para may maigastos sa babae niya pero sa huli, sumama pa rin doon sa anak ng mayaman. Yung rich kid na nang agaw ng girlfriend niya nagpabook ng motel room tapos inutusan pa siyang bumili ng condoms. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. This boy is a loser among losers. Hahaha. Napaka-weird ng batang ito, no? Ganyan na nga nangyayari sa buhay niya, naglabas pa siya ng pera para iligtas tong dalawang ta. Grabe laugh trip. When Johnny heard what they said, he started laughing. Nagtawanan na rin yung iba. Amidst the crowd's laughter, Cyrus retained the calm expression on his face. He just stood in place without refuting a word. But in the eyes of others, this is a sign of Cyrus' helplessness. Nakatingin sina Jenny at Diana kay Cyrus and looked down on him in their hearts. Wala pa silang nakitang tao na inapakan na nga ng ganito ang dignidad niya, hindi man lang nagalit. Isa siyang malaking duwag. The two of them now understand the truth. Even if Cyrus wins the lottery and has money, there is still no way to change the fact that he is a poor loser. Parang ngayon palang nagsisisi na si Diana. She feels that sleeping with people like Cyrus is a blemish in her life. Naiisip niya pa nga na parang mas okay pa na may mangyari sa kanila ni Johnny kesa kay Cyrus eh. Have you laughed enough? Cyrus suddenly looked Johnny in the eye and asked softly. Teka lang. Tatawa pa ulit ako. I really haven't seen a person like you. It's F************G hilarious to me. Johnny doubled over and continued to laugh. Hindi nagsalita si Cyrus. Tahimik lang siyang naghintay. Natameme na lang sina Jenny at Diana habang nakatingin kay Cyrus. Pagkaraan ng ilang minuto sa wakas ay tumigil na si Johnny sa pagtawa. Tinignan niya si Cyrus at sinabing, sige, dahil dinala mo ang pera hindi na kita pahihirapan pa. Help me lick my shoes clean, and then you can go away with this too. After Johnny finished speaking, Cyrus immediately stared at him. Saglit na tumahimik ang buong private room. Kabanata 12, bukang a motel room. When Johnny realized that Cyrus doesn't want to lick his shoes, he menacingly said, ano, bingi ka ba? Di ba sinabi ko na linisin mo ang sapatos ko gamit ang dila mo? You didn't G hear me, did you? Binigay ko na ang perang hinihingi nyo. Can't we just leave? Tanong ni Cyrus kay Johnny sa mahinang boses. At this time Cyrus doesn't want to expose his identity, so he ignored his feud with Johnny before. But licking his shoes has violated his bottom line. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Lick my shoes clean then you can take them away. Obviously hindi basta-basta lang napapayag si Johnny na umalis sina Cyrus dito. After all, Diana and Jenny are both excellent girls. It's not every day that you get to meet one if not to like them. Kaya naman sinasadya niya talagang pahiyain si Cyrus ngayon. If Cyrus really licks his shoes, Johnny would definitely make the situation worse for him. Cyrus, ano pang ginagawa mo? Gawin mo na nang makaalis na tayo dito. Jenny urged loudly when she saw Cyrus not moving. After hearing this, Cyrus looks coldly at Jenny's position. He never thought that she would ask him to agree to Johnny's request at this time. He came to save them both. Ano na? Naririnig mo ba ako? Take my shoes and then get out of here. Nakangiting sabi ni Johnny kay Cyrus. Cyrus stood in place without expression and didn't say a word. John, huwag kang magulo. At this time Mike, who had never spoken, suddenly shouted. Kuya, tinignan ni Johnny si Mike. Dahil dinala naman niya ang pera, huwag mo na silang pahirapan. Hayaan mo na sila, mahinang sabi ni Mike. Pero, Johnny seems reluctant. I told you to let them go. You didn't hear me, did you? Pinandilata ng mata ni Mike si Johnny. Johnny looked at Mike, hesitated for a moment and then whispered, okay, sige. Swerte mo ngayon. Isama mo na tong dalawang ta. Kapag nakita kita sa susunod. Matapos marinig ito, mabilis na tumayo sina Jenny at Diana at tumakbo kay Cyrus. Hindi na nagsalita pa si Cyrus. Tumalikod na lang siya at naglakad palabas ng private room. Sina Jenny at Diana naman ay halos dumay-kit na kay Cyrus habang nakasunod sa kanya palabas.
A few minutes later, Cyrus walked out of the karaoke bar with Jenny and Diana in tow. Tinignan ni Jenny si Cyrus at saka sinabi sa nakakainsultong boses, "Cyrus, I heard you lent us 2 money this time because Diana promised to sleep with you, didn't you?" Oo. Bakit may angal ka? Mahinahong tanong ni Cyrus. Syempre meron, bakit naman makikipag-S** si Diana sa taong katulad mo? Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Jenny exclaimed in a condescending tone. She continued, ibabalik naming dalawa ang pera sa'yo pero huwag na huwag kang mag-iisip na may mangyayari sa inyo ni Diana. Sis, let's go. Pagkatapos niyang sabihin ito, hinaila ni Jenny si Diana at ready na umalis dito. From beginning to end she didn't even say thank you to Cyrus. Diana naturally didn't want to sleep with Cyrus. She thinks that even if she repent now, with Cyrus' cowardly personality, he won't be able to do anything to her. So without thinking about it any further, she let Jenny pull her away. May pera ako para iligtas kayo mula kay Johnny, kaya may pera din ako para ibalik kayo sa kanya. Kaya kung ako sa inyo, pag-isipan yung mabuti ang gagawin nyo. Just as the 2 girls were about to leave, Cyrus suddenly shouted. Bahagyang nanginag si Diana nang marinig niya ang sinabi ni Cyrus. She subconsciously stopped walking. Cyrus, aren't you going too far? Classmates naman tayo, di ba? Bakit ganyan ka? Nilainggan ni Jenny si Cyrus at sininghalan. Nung binubuli niyo akong dalawa, naisip niyo ba nakaklase niyo ako? Sagot ni Cyrus. You. Jenny was struck dumb. Bay, hayaan mo na. Sasama na ako sa kanya, baka mahuli ulit tayo ni Johnny. Diana could only bite her lips and whispered. But how can I just watch and do nothing as this kind of guy violates you? Jenny seemed so concerned about Diana that she exclaimed with her big water eyes. Kung hindi mo kayang tiisin, you can stay with me for a night. Cyrus faintly said. When Jenny heard what Cyrus said, she immediately let go of Diana's hand and whispered. Bay, huwag kang mag-alala, I will never tell anyone about this. After saying this, dirdiretsong naglakad palayo si Jenny, takot na baka bigla siyang ipaiwan ni Cyrus. Diana looked at Jenny's back in despair and didn't know what to say. Pumara ng taxi si Cyrus at sinabi kay Diana, ano pang tinatayo mo dyan? Sumakay ka na. Nag-alinlangan sandali si Diana bago niya pinilit ang sarili na sumakay sa taxi kasama ni Cyrus. 10 minutes later, kuminto ang taxi sa harap ng isang motel malapit sa Laguna University. Cyrus knew that many couples from the university would come here to open a room, and because he doesn't have any experience booking a motel room, dito niya lang dinala si Diana. Cyrus, this will be my first time. Did you seriously bring me to this shitty motel? Reklamo ni Diana pagkababa pa lang ng taxi. Puti nga dinala pa kita sa motel eh. Gusto mo ba na dito kita sa kalsada paghubarin? Poker face na sagot ni Cyrus. You. Agad na hindi nakaimik si Diana dahil sa sinabi no Cyrus. She pursed her lips and warned, sinasabi ko sa'yo huwag na huwag mong ipagkakalat na nag-book tayo ng motel, kung hindi kita titigilan. Also pagpasok natin mamaya, hindi mo ako pwedeng halikan. Bilisin mo lang at pagkatapos aalis agad ako. After nito quits na tayo, naiintindihan mo. Hearing these words from Diana, Cyrus can only wordlessly walk towards the front desk to book a room. When the receptionist saw Cyrus and Diana walking in together, a trace of confusion flashed in his eyes. After all, parang pulubi pa rin kung tignan si Cyrus. Samantalang napaka-sexy, fashionable, at maganda naman si Diana. Kahit anong titig mo sa kanila, hindi sila mukhang mag-boyfriend. Kahit na napaka-confident magsalita ni Diana kanina kay Cyrus. This is actually her first time to open a motel room. She hesitated in front of the room door for quite a while but still couldn't will herself to enter. Pumasok ka na. Binuksan ni Cyrus ang pinto at walang ekspresyon na sinabi. Cyrus, naintindihan mo ba? Ang mga sinabi ko sa'yo kanina, nauutol-utol na tanong ni Diana. Kapag hindi ka pa pumasok, tatawagan ko na si Johnny. I don't think he would be so nice to you, right? Cyrus faintly said. Don't. After hearing Johnny's name, Diana immediately shouted and then tremblingly walked inside the room.
Maghubad ka. Hindi na nagpatumpik-tampak pa si Cyrus pagkakita niya na pumasok na si Diana. Agad niya siyang inutusan. Kabanata 13 para ipahiya ka lang. Matapos marinig ang utos ni Cyrus, hindi napigilan ni Diana na matamin sandali. A flash of fear quickly passed in her eyes. Kahit na madalas makipag-away si Diana sa mga lalaki sa school, in fact, she's very conservative deep down. Plus she looks good and has a good figure, of course, it's bound to make her arrogant. From childhood to now, hindi pa siya nagtanggal ng damit sa harap ng ibang tao. So at this time, isang napakalaking insulto sa kanya na utusan siyang maghubad sa harap ng lalaki. At ang malala pa, ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Cyrus na kinamumuhian ni Diana. Hindi niya maisip kung paano niya haharapin si Cyrus sa hinaharap kung talagang may mangyari nga sa kanila ngayon. Ayaw mo bang maghubad? Eh di sige. Ibabalik na lang kita kay Johnny at babawiin ko ang pera ko. Matapos makita ni Cyrus na nakatayo lang si Diana at hindi gumagalaw, lumabas siya sa kwarto. Doon. Pwede bang hindi ko na lang tanggalin? Mabilis na hinabol ni Diana si Cyrus at pinigilan at nakakagat-labing nagsalita. Okay. Kuminto si Cyrus at tinignan si Diana. Huminga ng malalim si Diana at nanginginig na hinawakan ang kanyang maong na shorts at pagkatapos ay dahan-daang hinubad. Nang tuluyan ng maubad ni Diana ang shorts niya, tumambad sa harap ni Cyrus ang isang pares ng balingkinitan at makinis na mga binti. He has to admit Diana really has a good figure with moderate thickness and attractive white legs. Tuloy mo. Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. 2 segundo nag-alinlangan si Diana habang nakatingin kay Cyrus, pagkatapos ay sinimulan niya ng habarin ang kanyang pang-itaas na damit. Pagkaraan ng ilang sandali, nahubad na ni Diana ang lahat ng damit niya. Her perfect body is displayed in front of Cyrus for him to see. Tinakpan ni Diana ang kanyang dibdib gamit ang 2 kamay at naiiyak na sinabi kay Cyrus. Bilisan mo na. Gawin mo na ang gusto mong gawin ngayon. Hindi napigilan ni Cyrus na mag-smirk dahil sa sinabi ni Diana. Pagkatapos ang sunod niyang ginawa ay talagang kinagulat ni Diana. Tumalikod si Cyrus at tumakbo palabas ng kwarto. Cyrus, anong ginagawa mo? Nang makitang aalis na si Cyrus, nagmamadaling sumigaw si Diana, hindi makapaniwala. Nagawa ko na ang gusto kong gawin. Aalis na ako. Walang ekspresyong sagot ni Cyrus. Aalis ka na. Natigilan si Diana matapos marinig ang sinabi ni Cyrus. Tinitigan niya sandali si Cyrus bago niya maintindihan ang sinabi niya. Aren't you going to sleep with me? Diana hesitated for a second before fully reacting. Dali-dali siyang tumakbo kay Cyrus at niyakap ang braso niya. Halos mag-hysterical na siya noong sinabi niyang, Cyrus, alam kong mali ako. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko sa'yo kanina. You can do whatever you want now. Huwag mo lang akong ibalik doon kay Johnny. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Sa mga sandaling ito, akala ni Diana na nagbago na ang isip ni Cyrus kaya todo ang pagmamakaawa niya sa kanya. Siguro dahil sa sobrang nervyos. Nakalimutan niya ng takpan ang kanyang mga private parts kaya exposed na ang buong katawan niya. Sinabi ko bang pupuntahan ko si Johnny? Mahinang tanong ni Cyrus kay Diana. Kung hindi, anong ginagawa mo ngayon? Naulilitong tanong ng dalaga. Tingin mo ba talaga na interesado ako sa'yo? Cyrus looked Diana in the eye and couldn't help scoffing. He said in contemptuous tone, sorry, kahit nahubad na babaeng tulad mo ang nilagay sa harap ko, hindi ako mate temp. Ang ginawa ko lang ngayon ay para makita kung ano ang gagawin ng isang cheap na babaeng tulad mo para lang sa pera. I don't dare to touch a woman who would rather use her virginity for 300,000 pesos. Galit na tinitigan ni Diana si Cyrus. Oh, anong meron sa akin? Walang pakialam na tanong ni Cyrus. Cyrus, you're humiliating me today, aren't you? Malakas na sigaw ni Diana. Oo, pinapahiya kita ngayon tulad ng paggamit mo ng pera para ipahiya ako dati. You're no better than me now. Kalmadong sagot ni Cyrus, pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas ng kwarto. Tulala na naiwan si Diana sa loob, iniisip ang sinabi ni Cyrus sa kanya ngayon lang. Sa mga oras na ito, napagtanto ni Diana na ang kanyang nakaraang pag-uugali ay tila katawa-tawa.
Maybe she was not qualified to humiliate the former Cyrus, let alone the present him. Sa kabilang banda pagkaalis ni Cyrus sa motel, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Jonathan. "Chairman, what can I do for you?" Magalang na tanong ni Jonathan pagka-connect ang tawag. "Help me investigate a man named Johnny Cabrol." Pulong ni Cyrus. "Masusunod po, Chairman. I'll send someone to investigate. It won't be long before someone contacts you later." Mabilis na sagot ni Jonathan. "Sige." Bahagyang tumango si Cyrus pagkatapos ay ibinaba ang telepono at tumakbo pabalik sa school. Pero bago pa man makapasok si Cyrus sa school, may humintong isang itim na Mercedes-Benz sa harap niya. Isang middle-aged na lalaki ang bumaba sa kotse, kinakabahang nagbow kay Cyrus at mahinang sinabi, "Sir De La Cruz, hello po." Cyrus glanced up and down at the middle-aged man and asked in a low voice, "Tauhan ka ba ni Jonathan?" "Yes po, sir. Subordinate po ako ni Mr. Lopez." "Hindi po ba inutusan niyo po akong imbestigahan ang isang taong nagngangalang Johnny Cabrol?" "Tapos ko na po yung gawin. Pupuntahan na po ba natin siya ngayon?" Ang mabilis na sabi ng lalaki. "Okay, let's go now." Tumango si Cyrus. "Sir, sakay na po kayo." Agad na pinagbuksan ng pinto ng kotse ng middle-aged na lalaki si Cyrus. Parang nahiya naman si Cyrus dahil sa ginawa ng lalaki kaya sinabi niya na, "Ano, wag ka nang magpo at opo sakin. Sir De La Cruz, ikaw po ang boss ni Mr. Lopez at si Mr. Lopez naman po ang boss ko. Tama lang po na maging magalang ako sa inyo." Mahinahong sagot ng lalaki. "Ahaha, ano nga palang pangalan mo?" Nakangiting tanong ni Cyrus. "Ako po si Thomas Dionisio, sir. Tawagin niyo na lang po akong Tom." Sagot niya habang nagmamaneho. "Ikaw talaga si Thomas Dionisio." Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus pagkatapos marinig ito. Kitang-kita ang sobrang gulat sa kanyang mukha. "Narinig niyo na po ba ang pangalan ko, sir?" Nakangiting tanong ni Tom. Siyempre naman. Sino ang hindi nakakakilala kay Thomas Dionisio, ang gang leader na may hawak ng buong Santa Rosa City? Gulat na sagot ni Cyrus. "Anong gang leader? Isang errand boy nyo lang po ako, Sir De La Cruz. Kung mayroon man po kayong iuutos sa susunod, hindi nyo na po kailangang tawagan pa si Mr. Lopez, tawagan nyo na lang po akong direkta." Magalang na sabi ni Tom habang nakatingin kay Cyrus. Cyrus looks at Tom helplessly and doesn't know how to describe his mood at this time. Halos lahat na ata ng mga taga Santa Rosa kilala ang pangalan ni Tom. Natural, ilang beses na ring narinig ni Cyrus galing sa mga classmate niya ang pangalang ito. It is said that Tom is a powerful man who knows the ins and out, and the black and white that is happening in the city. Basically, unti lang ang nang-ahas na kalabanan siya. Maraming lugar din sa syudad ang hawak niya. Hindi kailanman naisip ni Cyrus na si Thomas Dionisio, isang bigating tao sa lipunan, ay magiging driver niya at pahihintulutan siyang tawagin siyang Tom. Kung malalaman lang ni Liam, Ryan at ng iba pa ang tungkol dito, hindi kaya mahimatay sila sa takot. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ipinarode ni Tom ang Mercedes-Benz sa harap ng bar kung saan iniligtas ni Cyrus sina Diana at Jenny. Pagkatapos ay pinagbuksan ng pinto si Cyrus at mahinang sinabi, "Sir, ayon sa nakalap na impormasyon ng mga tao ko, nandito ang Johnny na binanggit mo. Well, let's go in and have a look." Malumanay na sagot ni Cyrus at saka direktang pumasok sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap ni Cyrus ang private room na pinasukan niya kanina, at pagkatapos ay direktang tinulak papasok ang pinto. Si Johnny, na naglalaro ng poker, ay nagulat nang makitang pumasok si Cyrus. Then he smirked and shouted with a sneer, "Oh, di ba si Cyrus ta? Ba't bumalik ka? Bumalik ka ba para dilaan ang sapatos ko?" "Sorry, sapatos ko naman ang marumi ngayon." Tinitigan ni Cyrus si Johnny at mahinahong ngumiti. Kabanata 14. I hate your dirty mouth. Marumi ang sapatos mo. Ilang sigandong natigilan si Johnny sa sinabi ni Cyrus. Nang maintindihan niyang mabuti ang meaning ng sinabi niya, dir-diretsong naglakad siya sa kinatatayuan ni Cyrus. Sitting aside, Mike also squints at Cyrus, as if wondering what's his reason for coming back. "Boy, sinabi mo bang madumi ang sapatos mo?" Johnny asked provokingly. "That's right." Bahagyang tumango si Cyrus. "Kuya, sabi ng batang ta na madumi daw sapatos niya.
Anong gagawin natin? Biglang sigaw ni Johnny. Thud, thud, thud. Direktang sinugod ng 7 o 8 tauhan ni na Johnny si Cyrus. Sa pagkakataong ito, hindi na sila pinigilan ni Mike. Kaagad na napalibutan ng mga taong ito si Cyrus. Sinabi lang ni Sir De La Cruz na madumi ang sapatos niya, bakit niyo siya agad pinalibutan. At this time confident na pumasok si Tom sa private room. Si Mike na nakaupo sa sofa at naglalaro sa cellphone niya ay biglang napalingon matapos marinig ang boses ni Tom. At pagkatapos ay naestatwa sa gulat. Napatulala na lang siya sa kinauupuan niya na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Who the F *** KRU? Hindi kilala ni Johnny si Tom kaya humakbang siya at sinigawan ito. Pak! Kakatapos lang sabihin ni Johnny ang mga salitang ito nang bigla siyang sugurin ni Mike at direktang sinampal ng malakas gamit ng likod ng kamay niya. Pagkatapos pinanlakihan niya siya ng mga mata at sinigawan ng malakas. Bakit ganyan ka kabastos kung makipag-usap ka kay Boss Thomas? Bilisin mo at humingi ng tawad sa kanya. Boss Thomas. Parang nawalan ng ulirat si Johnny sa sampal ni Mike. Naguguluhan na tinignan niya si Tom at sinabing, Kuya, bakit mo ako sinampal? Sinong Boss Thomas? Boom! Sinipa ni Mike si Johnny dahilan kung bakit napaluhod siya sa sahig. Hindi lang iyon, ginamit din ni Mike ang paa niya para ilapat ang mukha ni Johnny sa sahig. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng ito, sinabi niya sa medyo weird na tono. Siya si Thomas Dionisio. Boss Thomas. Thomas Dionisio. Tuluyang naestatwa si Johnny matapos marinig ang paliwanag ni Mike. At hindi lang si Johnny ang naging ganito ang reaksyon, lahat ng naroroon ay natigilan. Lahat sila ay nakatingin kay Tom na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Sinong mag-aakala na si Tom, ang kinakatakutan ng halos lahat ng mga tao sa buong lungsod, ay makikita sa ganitong lugar ngayon? Boss Thomas, papasensya na po kayo. Hindi ko po alam na pupunta po pala kayo ngayon dito. Kung alam ko lang po, hindi po ako maglalakas loob na kausapin po kayo ng ganon. Pagkatapos mag-react ni Johnny, lumuhad siya sa sahig at nagmamakaawang humingi ng tawad kay Tom. Boss Thomas, bakit bigla po kayong naparito? Napalunok si Mike at excited na tinanong si Tom. Sinamahan ko lang si Sir De La Cruz. Nabalitaan ko kasi na may nang offense sa kanya dito. Mahinahong sagot ni Tom. Sir De La Cruz. Johnny, who's still on his knees, was floored when he heard this. It took him a while to react before he looked up at Cyrus, his face deathly pale. Naglakad si Cyrus sa harap ni Johnny at mahinang sinabi. Gusto mo kong pahiyain dito kanina, hindi ba? Boss De La Cruz, alam ko pong mali ako. Hindi po ako marunong kumilala ng tao. Hindi ko din po alam na kilala mo pala si Boss Thomas. Kung alam ko lang hindi po ako magsasalita ng ganun sa'yo. Naisip ni Johnny na parang kanina lang pulubi pa rin ang tingin niya kay Cyrus, pero ngayon, biglang siyang tinawag na sir ni Boss Thomas. Pero ngayon wala siya sa mood para isipin pa ang isyong ito. He can only grovel in front of Cyrus and beg for him to let him go. Narinig mo ba yung sinabi ko sa'yo kanina? Mahinahong tanong ni Cyrus kay Johnny. Ang sinabi mo. Nalito bigla si Johnny dahil sa sinabi ni Cyrus. Pero pagkamaya-maya lang ay bigla siyang tumingala kay Cyrus. Direktang inilagay ni Cyrus ng kanyang kanang paa sa harap ni Johnny at pagkatapos ay mahinang sinabi. Ang sabi ko, parang medyo madumi ang sapatos ko. Napalunok ng mariin si Johnny pagkatapos ay ibinoling ang kanyang ulo para tignan si Mike na nasa tabi niya. Sa mga sandaling ito, ang magagawa niya lang ay humingi ng tulong sa kuya niya. Pero kilalang kilala ni Mike si Thomas. Napakagalang ni Thomas kay Cyrus, meaning, napakalaki ng family background niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Sir De La Cruz na marumi ang sapatos niya? Malamig na sabi ni Tom. Narinig ko po. Nanginginig sa takot na sagot ni Johnny. Pagkatapos ay mabilis siyang yumuko para dilaan ang sapatos ni Cyrus. Pero bago pa man lumapat ang bibig ni Johnny sa sapatos ni Cyrus, biglang inilayo niya ang kanyang paa. May bakas ng pagkalito sa mga mata ni Johnny bago niya dali-daling ginalaw ang kanyang ulo. Pero nilalayo pa rin talaga ni Cyrus ang paa niya. Boss, anong ginagawa mo? Tiningala ni Johnny si Cyrus at tinanong ng may nagtatakang ekspresyon.
I think your mouth is dirty. Malumanay na sagot ni Cyrus. Natamimi si Johnny matapos marinig ang sinabi ni Cyrus. Ilang sandali pa ang nakalipas bago niya nahihiyang sabihin. Yes, boss. Marumi nga po ang bibig ko at hindi ka level ng sapatos mo. Huwag mo na lang dilaan ang sapatos ko. Sampilan mo na lang ang sarili mo ng 2 beses. Mahinang utos ni Cyrus. Ano? Takot na takot ngayon si Johnny dahil kay Tom kaya hindi na siya nang ahas pa na suwayan ang utos ni Cyrus. Sinampal niya ng malakas ang sarili niya na ikinagulat ng lahat sa silid. Pagkatapos ng 10 sampal tinignan ni Cyrus si Tom at mahinang sinabi, Tom, tara na. Pinagpawisan ng malamig si Mike pagkatapos marinig ang sinabi ni Cyrus. Sinong mag-aakala na tatawagan ni Cyrus na Tom lang ang kinatatakutang gang leader sa lugar nila? Dahil dyan, mas lalo pang naging curious si Mike sa kung ano ang totoong pagkakakilanlan ni Cyrus. Yes sir. Magalang na sagot ni Tom tsaka sumunod palabas kay Cyrus. Natigilan saglit si Mike bago niya mabilis na kinuha ang 300,000 pesos sa lamesa saka hinabol si Cyrus. Nakangiti niyang sinabi kay Cyrus, Boss de la Cruz. Pasensya na po talaga sa nangyari ngayon. Hindi po namin sinasadyang masaktan ka. Napaka-magnanimous niyo po. Ibabalik ko po yung pera sa'yo. Take the money. I don't need it. Cyrus replied in a flat tone. Hindi man lang tinignan ang pera sa kamay ni Mike, diretso lang siyang naglakad palayo. He left Mike standing in the same place with a heart full of doubt. Hindi niya maintindihan. Kung talagang ang totoo ang sinabi ni Johnny na si Cyrus ay namumulot lang ng basura, bakit kilala niya ang taong tulad ni Tom at wala man lang siyang pakialam sa 300,000 pesos? Tinakpan ni Johnny ang kanyang mukhang may labis na naagrabyadong ekspresyon. Kabanata 15. Nakakita ulit ng nakahubad. Nang makalabas na sila ni Cyrus sa private room, nag-alinlangan saglit si Tom bago niya mahinang sinabi. Sir, have you finished venting your anger? Kung gusto niyo po, pwede ko pong utusan ang mga tauhan ko para linisin yung Johnny na yon. That person is nothing more than just a gangster. There's no need to waste time on him. Cyrus replied lightly. Kung yan po gusto niyo. Marahang tumanggo si Tom bago siya nagpatuloy, kung gayon ihahatid ko na po kayo sa school. Huwag na, masyadong agaw atensyon kasi ng sasakyan mo. Masama niyan baka makita pa ng mga classmates ko. Pwede ka nang magmaneho paalis ngayon, tanggi ni Cyrus pagkatapos niyang mag-alinlangan saglit. Masusunod po sir, kung may kailangan po kayo sa susunod tawagan niyo lang po ako kaagad. Mabilis na sabi ni Tom. Okay. Tumanggo si Cyrus at saka naglakad papunta sa university. Pagkaraan ng ilang sandali, nagmaneho na paalis si Tom. Cyrus was left alone walking in the street with the memories of the past few days coming to his mind. Minsan talaga kayang baguhin ng pera ang lahat. Hindi napigilan ni Cyrus na mapabuntong hininga. Ring, ring. Biglang nag-ring ang phone niya. Kinuha ni Cyrus ang cellphone niya at tinignan ito. Nakita niya na hindi naka-register ang number sa contact niya. Inaccept ni Cyrus ang tawag at saka mahinang sinabi, Hello, sino ta? Cyrus, hindi ba't inutusan kitang ilipat ang mga libro ko sa dorm ko? Narinig niya ang boses na malademonyong advisor nila. Ma'am, pasensya na, may ginawa pa kasi ako ngayon eh. Dadalhin ko na po agad dyan. Biglang naalala ni Cyrus ang sinabi ni Sheila sa kanya kaninang umaga kaya mabilis siyang sumagot. 3:30 PM, nasa dorm na ako. Kapag nadatnan kung wala pa yung mga libro tapos ka sakin Cyrus. Malumanay na sagot ni Sheila at saka direktang ibinaba ang tawag. Ibinulse ni Cyrus ang cellphone niya at nagmamadaling bumalik sa school. Kahit na talagang maraming bagay ang pwedeng baguhin ng pera, hindi pa rin mababago ang katotohanan na hindi kayang galitin ni Cyrus ang demonita niyang advisor na si Sheila. Tumakbo ng napakabilis si Cyrus para makabalik agad sa school. Pagkatapos ay pumunta siya sa Academic Affairs Office para kunin ang mga gamit ni Sheila. Sa oras na ito, labis na nagsisisi si Cyrus. Pinagsisisihan niya kung bakit niya tinanggihan ang alok ni Tom na ihatid siya sa school. Kung pumayag lang siyang magpahatid, hindi sana siya pagod na pagod ngayon. Knock, knock, knock. Kumatok si Cyrus sa pinto ng Academic Affairs Office. Come in. Sabi ng isang middle-aged woman.
Itinulak ni Cyrus ang pinto at saka magalang na sinabi, pinapakuha po ni Ma'am Isidro yung mga gamit niya. Matapos marinig ang sinabi niya, tinignan ng babae si Cyrus at pagkatapos ay itinuro ang isang tumpok ng mga gamit na nakabalot ng craft paper sa sahig. At walang ekspresyon na sinabi, iyan ang mga gamit niya. Kunin mo na yan. Thank you po ma'am. Mahinang sagot ni Cyrus at saka yumuko para kunin ang mga gamit. Pagkakuha niya tumalikod na siya at mabilis na lumabas ng Academic Affairs Office. Ang mga bagay na pinapalipat ni Sheila kay Cyrus ay mga libro. Sa kabutihang palad hindi naman ganon karami kaya magaan pa rin itong bitbitin. Madalas na inuutusan ni Sheila si Cyrus na dalhin ang mga gamit niya sa dorm niya kaya hindi ito ang first time na makapasok siya sa girls' dorm building. Kahit ang guard na nagbabantay sa gate ng dorm ay kilala siya. Pagkaraan ng ilang sandali, itinulak papasok ni Cyrus ang pinto ng dorm room ni Sheila at agad na naamoy ang isang napakamapang-akit na amoy. Nang amoy na ito ay parehong-pareho sa amoy ni Sheila. Huminga ng malalim si Cyrus at pagkatapos ay pumasok sa dorm. Napakaganda ng employment benefits ng Laguna University para sa mga empleyado nito. Bawat professor ay merong 1 bedroom and 1 living room dormitory. Maganda din ang pagkaka-decorate nila. Bukod dito mahilig maglinis si Sheila kaya ang dorm niya napakalinis at kaaya-ayang tignan. Favorite color siguro ni Sheila ang purple. From bed sheets, blankets, and curtains, it's all in that color. Pumasok si Cyrus at nilagay ang mga libro sa lamesa tsaka tumalikod palabas. Pero noong papalabas pa lang si Cyrus may nakaagaw ng atensyon niya. A black lace sexy underwear was hung on the clothes hanger on the balcony shaking with the breeze. Matapos makita ni Cyrus ang underwear ni Sheila hindi niya mapigilan na mapalunok ng todo. Naglakad siya papunta sa balcony. Nang makarating na siya sa balkonahe, excited na tumayo si Cyrus sa harap ng black panty. Pero sa totoo niyan wala naman siyang masamang balak gawin. Kumbaga kahit sinong lalaki ang nasa ganitong sitwasyon ay makakaramdam ng kuryosidad at gustong tignan ito ng malapitan. Napaka-sexy pala ng mga panty na suot ni Ma'am Sheila. Napabuntong hininga na lang si Cyrus. Naalala bigla ang lahat ng kumakalat na chismis sa school tungkol kay Sheila. Kahit na sinasabi ng iba na may bakang si Sheila. In fact, sa isip ni Cyrus napaka-humble niyang babae. Kahit na medyo stricto siya, mabait parent siya kay Cyrus. Alam niya na halos araw-araw kinakapos ng pera si Cyrus kaya kung may kailangan bayaran sa school, siya na ang nagbabayad para kay Cyrus. Kahit hindi man sabihin ni Sheila ang tungkol dito, palaging grateful si Cyrus sa kanya. Sigh. Tinignan ulit ni Cyrus ang panty bago siya huminga ng malalim at tumalikod para umalis. Click, click, click. But just at this time, a burst of crisp high-heeled shoes meeting the floor sounded outside the room. Naestatwa si Cyrus nang marinig ito. Bago pa man siya makapag-react, binuksan na ni Sheila ang pinto at saka pumasok. Nang makita siyang pumasok ni Cyrus, mas lalo pa siyang natigilan. Pagkatapos ay bigla siyang napatingin sa panty na nasa harapan niya. He knew that if he went out at this time, Sheila would immediately know what he was doing. Sa ugali pa naman ni Sheila kapag nalaman niya baka patayin niya si Cyrus. Cyrus took a deep breath, then instinctively squatted down and behind the balcony door. Nakakapagod. Pagpasok ni Sheila, inilapag niya ang lesson plan sa lamesa at pagkatapos ay marahang nagunat. Dahil sa ginawa niya tumaas ng bahagya ang dibdib niya. Si Cyrus naman na nagtatago sa likod ng pinto ay todo hiling sa isip niya na sana lumabas si Sheila ng kwarto kahit saglit lang. Thud, thud. At this time Sheila carelessly kicked off her exquisite high-heeled shoes and then ran towards fridge with only silk stocking on her feet. Maya-maya lang, bigla siyang tumili. Matapos marinig ang sigaw niya, mabilis iniangat ni Cyrus ang kanyang ulo para tignan si Sheila. Then nalaman niya na aksidenteng natapon ang kape sa damit ni Sheila. Sumimangot si Sheila dahil sa nangyari pagkatapos ay diretso niyang hinubad ang suot niyang blouse. Nakasuot na lang ngayong puting sando si Sheila. Pero kahit yun may mantsa ng kape. Inorsurveyhan ni Cyrus si Sheila at hindi mapigil ang mapasinghap. Sabi niya sa isip niya hindi naman tatanggalin ng babaeng ang sando niya diba? Just as Cyrus finished his word, he saw Sheila slowly tugging her shirt upwards.
Cyrus' mind goes blank at this moment. Kabanata 16. Sexy ba ako? Nagtago ulit si Cyrus sa balcony. Medyo agitated siya kasi hindi niya talaga inaasahan na direktang magpapalit ng damit si Sheila sa sala. Hindi alam ni Cyrus kung ano ang gagawin niya ngayon. Magkukusa ba siyang tumayo ngayon at magpakita o magtago na lang at maghintay? Kung magpapakita nga talaga ngayon si Cyrus, hindi niya may explain ng maayos kung ano ang ginagawa sa balcony. Pero kung hindi siya lalabas at kung talagang maghuhubad si Sheila ngayon, titingin ba siya o hindi? Habang namamrobol na si Cyrus sa kung ano ang gagawin, may mga kaluskos siyang narinig galing sa sala. Tinubad na nga talaga ni Sheila ang sando niya. Hindi napigilan ni Cyrus ang sarili niya na tumingin sa pwesto ni Sheila. Dahan daw ang natanggal ang suot na sando ni Sheila. Dahilan kung bakit nakita niya ang maputi at makinis niyang balat. Hindi lang siya maganda, napaka-sexy pa. The black bra she's currently wearing only accentuated her charming body more. Napahinga ng malalim si Cyrus. Ito na ang ikalawang beses na nakakita siya ng katawan ng babae ngayon, at katawan pa ito ng isang sexing babaeng tulad ni Sheila. Malamang naging mas excited pa siya ngayon. Kahit na matagal nang magkarelasyon sina Cyrus at Faith, dahil nga sa minamaliit ni Faith si Cyrus, ang pinaka-intimate lang na nangyari sa kanila ay ang pag-holding hands. Higit pa dito, not to mention kissing, hindi pa kailanman naghubad ng damit sa harap ni Faith. Matapos na habarin ang kanyang sando, napakunot noo si Sheila kasi nakita niyang may mga mancha din sa bra niya. Pumunta si Sheila sa cabinet niya at kumuha ng bagong bra. Mas lalong naging excited si Cyrus nang makita niya ang eksenang ito. Sinong mag-aakala na magpapalit pa ng bra si Sheila? Sheila's milky white arms gently reached behind her and unhooked her bra. Sa unti-unting pagdulas ng bra strap, pabilis naman ang tibok ng puso ni Cyrus. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natanggal na ni Sheila ang bra niya, kaya tumambad ang dibdib niya sa paningin ni Cyrus. Cyrus was stunned silly in place, with a very delighted expression on his face. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha si Sheila ng isang bra at puting blouse sa cabinet. She stood in front of the mirror and made a simple gesture. After making sure that there's no problem, she directly began to wear them. Paborito siguro ni Sheila ang blouse. Ayan kasi ang madalas niyang sinusuot sa klase. Pakiramdam ni Cyrus na bagay talaga kay Sheila ang damit na iyan. Lalo na kasi matangkad siya, sexy at maputi. Mas lalo pa siyang gumanda at nagiging kaakit-akit kapag iyan ang suot niya. It's a perfect interpretation of what a sexy beauty is. Pagkatapos magsuot ng blouse, yumuko si Sheila at sinuot ulit ang high heels niya, at saka tumalikod at naghandang lumabas ng dorm. Cyrus lets out a relieved breath when he sees Sheila is about to leave. Pero nang palabas na sana si Sheila, bigla siyang lumingon at tumingin sa balkonahe. Pagkamaya-maya ay mabilis siyang naglakad papunta dito. Lagot, sigaw ni Cyrus sa isipan niya nang makita niyang lumapit si Sheila. Unfortunately, wala na siyang pagtataguan pa sa balcony. Once na tuluyang makalapit si Sheila, tiyak na makikita niya si Cyrus. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Cyrus ngayon. Mas mabilis pa nga ata ito kaysa kaninang pinapanood niyang maghubad si Sheila. Click, click, click. As the footsteps came closer and closer, fine beads of sweat began to appear on Cyrus' face. Ma'am Sheila. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, no choice na lumabas si Cyrus sa pinagtataguan niya. Cyrus. Nanlaki ang mga mata ni Sheila matapos makita si Cyrus. Napasigaw siya ng may halong pagtataka. Ma'am, nakabalik na po pala kayo. Kunwaring kalmado na tanong ni Cyrus. Cyrus, bakit ka nagtatago sa balcony? At kailan ka pa pumasok? Nang maalala ni Sheila na nagpalit siya ng damit kanina, naging magkahalong pagkapahiya at galit ang naging ekspresyon niya. Ano kasi? Di po ba inutusan niyo ako, Ma'am Sheila? Pagpasok ko po dito parang may nakita akong magnanakaw sa kwarto niyo. Tapos tumakbo po ako sa balcony para sana hulihin siya, kaso nakababa na pala siya. Cyrus explained with an embarrassed expression. Mula ulo hanggang paa na inobserbahan ni Sheila si Cyrus nang marinig niya ang sinabi nito, at pagkatapos ay nagtanong sa mahinang boses. Cyrus, sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinabi mo? Ma'am Sheila, totoo po ang sinabi ko.
Mabilis na paliwanag ni Cyrus. Parang hindi mo naman alam sa sarili mo ang totoong nangyari. Nagtago ka ba sa balkonahe at pinanood mo akong magpalit ng damit? She asked softly with a frown, seemingly able to see through Cyrus' thoughts in an instant. Wala po akong nakita. Nagpalit po ba kayo ng damit, ma'am? He mindlessly shook his head. Sheila let out a scoff when she saw Cyrus' reaction. She lightly said, Cyrus, kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo ngayon, sasabihin ko sa principal na i-expel ka. Ma'am, wala po talaga akong nakita. Todo deny talaga si Cyrus. Sheila looked at Cyrus, hesitated for 2 seconds. And then said faintly, Cyrus, sigurado ka bang wala ka talagang nakita? Opo. At this time, expected na ni Sheila na ganito ang isasagot niya. Siguradong hindi aaminin ni Cyrus na pinanood niya nga siyang magpalit ng damit. Alright. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ni Sheila pagkatapos ay mina niyang sinabi. Ayokong malaman ng ibang tao ang nangyari ngayon. Naiintindihan mo? Yes po. Mabilis na tumango si Cyrus. You can leave now. Pinaalis na ni Sheila si Cyrus. Wala din naman kasi siyang magagawa kung ayaw talagang umamin ni Cyrus. Bye po, Ma'am Sheila. Nang makita ni Cyrus na pinaalis na siya ni Sheila, halatang naging relaxed ang ekspresyon niya. Mabilis na tumalikod para tumakbo palabas. By the way, Cyrus. Nang palabas na sana si Cyrus, biglang tinawag ulit siya ni Sheila. Tumigil agad si Cyrus pagkarinig ng tawag sa kanya. Kinakabahang tinignan niya si Sheila at tinanong, Ma'am, may kailangan pa po ba kayo? Naglakad si Sheila papunta kay Cyrus. Hanggang nasa harapan na siya ng binata. Pagkatapos tinignan niya mula ulo hanggang paa si Cyrus. Dahil sa likas na matangkad si Sheila at nakasuot pa siya ng heels, halos magkasing tangkad na sila ni Cyrus ngayon. Currently, Cyrus is very close to Sheila's body. He can clearly smell her charming fragrance. Cyrus, sexy ba ako? Sheila's tempting and attractive red lips gently opened and asked Cyrus in a very alluring tone. Kabanata 17. Doon titira sa bahay nila. Sexy ba ako? Umalingaw-ngaw sa pandinig ni Cyrus ang napaka-seductive na boses ni Sheila. Biglang napatigil si Cyrus kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Sheila. Tell me how's my figure? Sheila stared him in the eye and asked in an enchanting way. Hindi napigilan ni Cyrus na huminga ng malalim at saka sinabi sa mahinang boses, Ma'am, wala o talaga akong nakita kanina. When Sheila heard his answer, a trace of helplessness flashed in her beautiful eyes. She then said with a pursed lip, Ano ba yan? Kahit na nakita mo ang katawan ko, wala naman akong gagawin sa'yo. After all, you didn't mean to write. Wala po talaga akong nakita. Sa oras na ito, halos mag-breakdown na sa nervyos si Cyrus dahil sa mga tanong ni Sheila. Well, I have a friend who opened a bar 2 days ago but haven't found suitable waiters yet. Balita ko nagpa-part-time ka daw. Why don't you work in my friend's bar for a while? Tinihil na ni Sheila ang pang-asar kay Cyrus at mahinahong sinabi. Kung dati ito siguradong tatanggapin agad ni Cyrus ang offer at taos-pusong magpapasalamat kay Sheila. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Bilyon-bilyong ari-arian ang namana ni Cyrus kamakailan lang. Bakit ka magtatrabaho sa isang maliit na bar? Ma'am Sheila, hindi na po ako nagtatrabaho ngayon. Pag-aalinlangan ni Cyrus bago tumanggi. Hindi ka na nagtatrabaho. Paano na ang tuition mo? Natigilan si Sheila nang marinig ang sinabi ni Cyrus na lilito. Alam na alam ni Sheila kung ano ang family situation ni Cyrus. If it as usual, siguradong papayag agad si Cyrus nang hindi man lang pinag-iisipan ang offer. But now, he actually turned her down. Yes po, hindi na po ako nagtatrabaho sa labas. May nakita po akong mas relaxed na trabaho na medyo malaki ang kita. Mahinang sagot ni Cyrus. I see. Bahagyang tumango si Sheila at pagkatapos ay nagpatuloy. Paano yan, short staff talaga ang bar ng kaibigan ko. Ganito na lang kaya, how about magtrabaho ka doon kahit isang linggo lang? Ma'am Sheila, nag-alinlangan si Cyrus. Cyrus, kapag hindi ka pumayag, kailangan mong managot sa pamboboso sa akin. Sheila said in a light tone. Ma'am, wala nga po talaga akong nakita. Cyrus said with a helpless expression. Sigurado ka ba dyan?
Parang hindi mo naman alam sa sarili mo ang totoo ah. Sheila replied with pursed lips. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Okay, I'll do you a favor, Ma'am Sheila. You saw me change, didn't you? Sheila was like a different person at this time, frowning and shouting. Saglit na hindi nakasagot si Cyrus. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas na si Cyrus sa dorm ni Sheila. Kahit nabugbugin siya o ay torture, hindi niya aaminin ang totoo. Natural hindi siya mapaamin ni Sheila. Pagkalabas ng building, tanging nasa isip lang ngayon ni Cyrus ay ang kaakit-akit na katawan ni Sheila. He has to admit though walang-wala ang figures ni Diana at Faye kumpara kay Sheila. In just one day, Cyrus realized he just saw two naked sexy women. Which made him start to think about finding a girlfriend. Ilang taon naging sila ni Faye pero pakiramdam niya ay parang hindi naman sila magkarelasyon. Ang turing sa kanya ni Faye ay parang isang piggy bank para perahan lang. Ngayon nakakita na siya ng bagong piggy bank. Walang paso bastang iniwan niya lang siya. Sino kaya ang pwede? Pulong ni Cyrus sa sarili niya. Kung sigurong hindi pa siya pinamanahan hindi magiging ganon ka-confident si Cyrus. Kasi nga naman diba, isang hamak na dukha lang siya noon. Imposible siyang magustuhan ng mga babae. Pero iba na ngayon. Napakayaman na ni Cyrus ngayon. Feeling niya as long as willing niyang pagkagastusan ang magiging girlfriend niya, walang babae ang makakatanggi sa kanya. President Anne seems okay. At the thought of this Anne's exquisite pretty face appeared in Cyrus' mind. And he began to think about he should pursue her. Ring, ring. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Cyrus. Kinuha ni Cyrus ang kanyang cellphone at nalaman na si Jonathan pala ang tumatawag. Hello. Sinagot ni Cyrus ang tawag. Chairman, free po ba kayong makausap ngayon? Napakagalang na tanong ni Jonathan. Oo, bakit? Chairman, ganito po kasi yun. I have made an appointment with your fiancé to meet at Jack's Italian Restaurant at 10 a.m. tomorrow. What do you think? Mabagal na sabi ni Jonathan. Fiancé ko. Nagulat si Cyrus nagmarinig niya ang sinabi ni Jonathan, labis na naguguluhan. Yes po, Chairman, nakalimutan nyo na po ba? Noong minana nyo po ang ari-arian ni Chairman Villarreal, nakalagay po doon na kailangan nyo pong pakasalan si Miss Suarez. Kapag hindi nyo po napakasalan si Miss Suarez sa loob ng 2 taon, mawawala po ng bisa ang Will. Mabagal na sagot ni Jonathan. Naaalala ko. After Cyrus reacts, he reluctantly agrees. Originally plano niyang maghanap ng girlfriend sa university, pero pagkatapos sabihin ni Jonathan ang bagay na ito, saka lang ni Cyrus naalala ang rule na ito sa mana niya. Maganda ba yang Margo na yan? Nag-alinlangan sandali si Cyrus bago tanungin si Jonathan. Chairman, hindi ko po alam kung paano sasagutin ang tanong nyo. Bakit hindi nyo po alamin kapag nagkita na kayo ni Miss Suarez bukas? Nakangiting sagot ni Jonathan. Forget it. What if she looks good or not? Anyway, kung gusto kong makuha ang mana na to, kailangan ko siyang pakasalan, diba? Mahinahong tanong ni Cyrus. Yan po ang nakasaad sa kontrata. Malumanay na sagot naman ni Jonathan. Kung ganun, kapag hindi ko napakasalan yang si Margo kahit isang sentimo, wala akong makukuha. Nakakunot noong tanong pa ni Cyrus. Tama po. Anong gustong mangyari ni Chairman Villarreal? Kung gusto niya lang namang manahin ko ang lahat ng ari-arian niya, bakit pa siya naglagay ng ganyang rule? At this time hindi pa nakikita ni Cyrus ang kanyang mapapangasawa, pero pakiramdam niya, meron itong kahindek-hindek na mukha kaya nanlulumaw talaga si Cyrus ngayon. This was stipulated by Chairman Villarreal. Hindi ko po alam kung ano ang nasa isip niya nang ginawa niya ito. Mahinang sabi ni Jonathan. Okay, I see. Pupunta ako dyan bukas. Sagot ni Cyrus. By the way, Chairman, may isa pa po pala akong gustong ipaalala sa'yo. Jonathan said slowly. Ano yun? Nalilitong tanong ni Cyrus. Hindi pa po alam ni Miss Suarez at ng kanyang pamilya ang totoo niyong pagkakakilanlan. Ibig sabihin sa kanilang paningin, mahirap pa rin po kayo katulad ng dati, kaya't hindi niyo po pwedeng sabihin ang totoo niyong pagkatao kay Miss Suarez. Kung talagang mapapapayag niyo po si Miss Suarez na pakasalan ka, doon po dapat kayo titira sa bahay nila. Jonathan explained slowly. Ano? Titira?
Doon ako titira sa bahay nila. Nang marinig ni Cyrus ang sinabi ni Jonathan, napasigaw siya sa gulat. Kabanata 18. Bumping into a pretty girl. Yes po, Chairman. Dahil hindi nyo po pwedeng sabihin ang totoo nyong pagkakakilanlan, sa paningin ni Miss Suarez at ng pamilya niya, isang ordinaryong tao lang po kayo. Kaya doon o kayo titira sa bahay ng mga Suarez. Mabagal na sabi ni Jonathan. Hindi ba't parang sobra-sobra na pagganyan? Papakasalan ko na nga ang isang pangit na babae tapos gusto mo doon pa ako titira sa bahay ng magiging manugang ko. Hindi pa rin talaga matanggap ni Cyrus ang ganyang usapin kaya medyo agitated siyang napasigaw. Chairman, si Chairman Villarreal po ang may gusto nito. Lahat po ito ay nakasulat sa will and testament niya pero hindi niyo po masyadong inintindi ang part na ito. Jonathan explained in a very helpless tone. Ano ba ang pakay ni Chairman Villarreal? Bakit marami pang Costco's balungos sa pagkuha ng mana niya? Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumirma. Cyrus has obviously collapsed at this time. Chairman, are you going to give up your inheritance now? Natarantang tanong ni Jonathan. Cyrus was speechless for a moment then hesitated, and said with his teeth clenched. Kailan ko sinabing susuko na ako? It's been only a day since he changed from being a poor boy to finally becoming the richest man in the world. Of course, Cyrus doesn't want to give up just like this. Nagtatanong lang ako. It doesn't mean anything. Jonathan just smiled slightly with his reply. Kailan ko pwedeng sabihin ang totoo sa mga Suarez? Nag-alinlangan sandali si Cyrus bago mahinang nagtanong. As long as you marry Miss Suarez. Sagot ni Jonathan. Okay, I see. After Cyrus said this, he hung up the phone with a very upset expression. Originally, after mapanood sina Diana at Sheila maghubad sa harapan niya, puno ng expectation si Cyrus para sa magiging girlfriend niya. Pero ang tawag mula kay Jonathan ay direktang bumasag sa lahat ng kanyang mga pantasya. That Margox must be one ugly girl that no man would want. And what's with the living with them thing? Depressed na bulong ni Cyrus sa sarili habang naglalakad pabalik sa classroom. Right now sa pagkakaintindi ni Cyrus, ang mga lalaking nakikitira sa bahay ng mga manugang nila ay walang kwenta, tamad, walang silbi, at kung ano paman. Kahit na mahirap lang si Cyrus, hindi ibig sabihin noon wala na siyang backbone. Kahit noong napakahirap pa lang ni Cyrus, wala siyang planong manirahan sa mga manugang niya kung sakali. Siguro dahil sa mga sandaling ito puno ang isip ni Cyrus ng pagkikita nila ng fiancé niya kaya hindi niya napansin ang isang dalagang tumatakbo mula sa isang kanto. Bang! Direktang nagbanggaan silang dalawa. Ang nakabanggaan niyang babae ay nakasuot ng isang pares ng 10 cm high-heeled shoes kaya nang mag-collide silang dalawa at diretsyong natamba siya. The girl uncontrollably let out a shriek, and then reached out and grabbed Cyrus' clothes out of instinct. Dahil sa ginawa ng babae na outbalance si Cyrus kaya nadaganan niya ang babae nang matamba siya. No. Nang makita ng dalaga na matutamba na si Cyrus nagmamadali siyang sumigaw pero huli na ang lahat. Bang! Cyrus' body hit the girl hard, and the two fell to the ground at the same time. Ang mas hindi pa inaasahan ni Cyrus ay ang pagtama ng ulo niya mismo doon sa malambot na dibdib ng babae. Napaka-bouncy. Ito ang tumatakbo sa isipan ni Cyrus ngayon. Parang naestatwa sa gulat ang dalaga nang makitang bumagsak sa dibdib niya si Cyrus. Why are you lying on top of me? Big P asterisk 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 T, get up quickly. The girl shouted at Cyrus with a mixture of angry and humiliated expression. Natigilan si Cyrus pagkatapos marinig ang sinabi ng babae. Kahit na napaka-komportable ng balingkinitang katawan ng dalaga, hindi naman manyak si Cyrus. Umakto siyang tatayo pero biglang dumulas ang mga kamay niya. As a result, bumagsak ulit sa dibdib ng dalaga. You quickly get up. The girl sounded out of breath when she exclaimed. Mabilis na tumayo si Cyrus at sunod na dahan-daang tumayo din ang dalaga pagkatapos ay ininspeksyon niya ang katawan niya. Pinagmasdan ni Cyrus ang babae sa harap niya. She's wearing a white dress and a pair of high-heeled shoes on her feet. She has a pair of slender legs, big bouncy boobs, and has light makeup on her very beautiful face.
Bahagyang nakakunot ang noo niya ngayon pero hindi iyon nakakabawas sa nag-uusap niyang mga mata, matangos na ilong at small pouty lips. Her whole persona looks youthful, beautiful and fashionable. Mukhang sinuswerte nga talaga ako ngayon. Cyrus couldn't help but sigh softly in his heart. Currently the girl also looking Cyrus up and down. After seeing his clothes, a trace of dislike flashed in her alluring eyes. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinedana mo? You just wanted to take advantage of me so you bumped into me, didn't you? Sobrang agitated na sigaw ng dilag kay Cyrus. Please, maging reasonable ka naman diba? Ikaw ang nakabunggo sa akin tapos hinaila mo pa ako pababa. At isa pa, bakit naman kita pagsasamantalahan? After hearing the pretty girl's word, Cyrus retorted helplessly. You want to molest me? Nakakadiri talaga ang mga manyak na gaya mo. Hindi ka man lang tumingin sa salamin para makita mo ang sarili mo. Tapos gusto mo pa akong manyakan. Fierce na sigaw ng dalaga. Wala nang iba pang nagawa si Cyrus kundi mapatitig na lang sa babaeng nasa harapan niya. Kahit na napakaganda niya, napakayabang naman niya. Nika, anong meron? Sa sandaling ito, may mga babae at lalaking estudyante ang naglalakad mula sa hindi kalayuan. Lahat sila ay nakasuot ng mga magagandang damit, a stark contrast with what Cyrus is wearing. Pagkarinig nito ng dalaga ni Paulingon siya at sinulyapan ang mga kasama pero hindi siya nagsalita. Ayaw niya kasing malaman ng iba na minanyak siya ni Cyrus ngayon lang. Isang binata na may blonde hair ang lumapit sa babae at tinignan mula ulo hanggang paa si Cyrus at nakakunot noong sinabing, "Arg, ikaw pala." Kilala ni Cyrus ang binata na ito. Siya si Luke Zamudio, isa ding sophomore sa Laguna University. Medyo mayaman ang pamilya niya at magandang pagkakaibigan kay Kai. Isa din siya sa mga nambubuli kay Cyrus sa school. Nika, iniistorbo ka ba ng basurerong ta? Malakas na sabi ni Luke sabay turo kay Cyrus. Basurero. Hindi mapigilan ng babae na matamimi sandali matapos marinig ang sinabi ng blonde-haired na lalaki. Pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, "Luke, kilala mo ba ang taong ito?" Syempre naman. Kilalang kilala kaya ang lalaking to sa school. Basically, walang hindi nakakakilala sa kanya. Madalas siyang nakikipag-agawan ng bote sa matandang namumulot ng basura sa school. He's the most famous poor guy in our school. I heard that he was dumped by his girlfriend a few days ago. It just serves him right. A beggar like him doesn't deserve a girlfriend at all. Luke said in a very derisive tone, uncaring if Cyrus gets humiliated or not. Dahil sa sinabi ni Luke, mas lalo ang tumindi ang pandidiri ng babae kay Cyrus. Nika, binastos ka ba ng taong ta? If he did, I'll make him kneel down and apologize to you right away. Sigaw ni Luke. When Cyrus heard Luke's words, he couldn't help looking up and down at him. His eyes were calm and he didn't speak. Kabanata 19. Nasa tabi niyo lang ang pinag-uusapan niyo. Nika, magsabi ka lang. Ginugulo ka ba ng lalaking ta? Pasigaw na tanong ni Luke sa dalaga. Pagkaraan ng ilang sandaling pag-aalinlangan, bahagyang umiling ang babae. Pakiramdam niya ay napakamalas ng araw niya ngayon kasi minanyak siya ni Cyrus. At kung malaman ng iba na pinagsamantalahan siya ng isang basurero, she'll be the laughingstock of the whole university. Moreover, even if Cyrus knelt down and apologized to her, it wouldn't solve any problem so the girl felt that she might as well not say it. Sigurado ka? Paninigurado pa ni Luke nang makita niyang umiling ang babae. Hindi nga. Teryo na. The girl glared at Cyrus then turned around and walked away. Boy, sa susunod ka sa akin. Banta ni Luke kay Cyrus bago niya sinundan ang babae. Nang tuluyan nang nawala sina Luke at ang mga kasama niya sa paningin ni Cyrus, kukunin niya sana ang cellphone niya para tawagan si Tom para turuan ng leksyon sina Luke kaso hindi niya nalang tinuloy. Cyrus feels that there is no need to waste time on people like Luke. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabalik na si Cyrus sa classroom nila. Lunch break na ngayon kaya nasa kanya-kanyang grupo nila ang mga classmate niya at nagkukwentuhan. Hindi pumasok sina Kai at Faye ngayon at wala ding nakakaalam kung nasaan sila. Nakaupo sina Diana at Jenny sa mga upuan nila. Nang makita nila si Cyrus, may kakaibang tingin ang sumal ay sa kanilang mga mata. B, may nangyari talaga sa inyo ni Cyrus? Pabulong na tanong ni Jenny pagkatapos niyang mag-alinlangan saglit.
Matapos marinig ang tanong na ito, bahagyang kinagat ni Diana ang kanyang mapupulang labi. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Jenny ang nangyari sa pagitan nila ni Cyrus ngayon. Kung sasabihin niya na may nangyari nga talaga sa kanila ni Cyrus, siguradong pagtatawanan siya ni Jenny. Pero mas lalo namang nakakahiya kapag sinabi niya na ang dahilan lang kung bakit nagpunta sila ni Cyrus sa motel at pinaghubad siya ay para pahiyain siya. Problemahin mo na lang kung paano mo babayaran ang utang mo sa akin. Huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano. Pulong ni Diana after niya mag-alinlangan saglit. Siguro dahil sa paglibre sa kanila ni Cyrus sa Grand Clear Hotel noong nakaraang araw kaya nagbago ang pananaw ng mga kaklase ni Cyrus sa kanya. Ang iba sa kanila ay binati siya pagpasok niya ng classroom. One must know that this thing has never happened before. Except nina Liam, Ryan at Ann, ang tingin ng mga kaklase ni Cyrus sa kanya ay isang napakalaking katatawanan. At feeling nila na isang nakakahiyang bagay kapag nagsabi sila sa kanya kahit isang salita lang. Pag-upo ni Cyrus sa kanyang pwesto, nakita niya na nag-uusap sina Liam, Ryan at ang iba pa niyang mga kaklase. Uy, napanood nyo ba kahapon? Mukhang may bagong rich kid ngayon sa SF Live ah. Excited na sabi ng isa niyang nakasalamin na kaklase. Hindi ko napanood ang live pero may mga naririnig nga akong ganon. Yung username daw nun ay The Past is Over tapos binigyan niya ng 1 million reward ang isang babaeng streamer. Masyadong mayaman. Nakangiting sagot ni Ryan. Alam ko hindi lang 1 milyon ang binigay niya kasi may bet sila ni Prince Cabrol. Mahinang sabi pa ni Liam. Hahaha, hindi siguro naisip ni Prince Cabrol na may direktang magdo-donate ng higit pa sa 1 milyon nung nagyayabang siya. Bigla siyang nawala agad Oo nga, hahaha, kailan kaya ako makakakilala ng ganyan kayamang tao? Hirit pa ng magandang kaklase ni Cyrus. Live streamer din siya pero hindi siya sikat kaya hindi pa siya kailanman nabibigyan ng ganon na kalaking donation. Siguro kung nakahubad kang mag-live, mas dadami ang manunood sa'yo. Pabirong sabi ni Ryan. Umalis ka nga sa harap ko. Nainis na sigaw ng babae. Matapos marinig ni Cyrus ang mga sinabi nila, na-realize niyang pinag-uusapan pala nila ang tungkol doon sa live ni Roxanne. Siguradong hindi nila alam na ang pinag-uusapan nilang rich kid ay nasa tabi lang pala nila. Ring ring. Pagkaraan ng ilang minuto tumunog na ang bell kaya bumalik na sa kanilang tamang upuan ang mga estudyante. Matang klase nila ngayong hapon. Hindi naman ganon ka-interesado si Cyrus sa subject na yon. Para sa kanya kailangan niya lang malaman kung gaano pa karami ang natitirang pera sa bank card niya. Hindi niya na kailangan pang pag-aralan ang mga walang kwentang bagay na ito. Kaya ang ginawa niya lang buong klase ay matulog sa upuan niya. Dahil sa ginawang ito ni Cyrus, medyo nagtaka sina Ryan at Liam. After all, masipag at attentive sa klase si Cyrus pero ngayon natutulog lang siya. At kaya nagsusumikap mag-aral si Cyrus ay dahil umaasa siyang makakuha ng scholarship pero sa kasamaang palad. Ang mga scholarship sa school ay binibigay doon sa mga kamag-anak ng mga faculty members. Kaya kahit gaano pang pagpapakahirap ang gawin ni Cyrus, hindi man lang siya nakaka-avail. Pero dahil hindi na problema ang pera para kay Cyrus ngayon, hindi na niya kailangan pang makinig ng mabuti sa bawat klase. Parang sa isang kisap mata lang natapos na ang klase. Sunod-sunod na lumabas ng classroom ang mga estudyante para kumain sa kantin. Pre, kakabigay lang ni mama ng allowance ko, libre kita. Alam ni Ryan na halos nagastos na lahat ni Cyrus ang pera niya noong nakaraang araw kaya gusto niyang ilibre ito. Hindi na. Doon na lang ako kakain sa bahay. Mahinang pagtanggi ni Cyrus pagkatapos niyang mag-alinlangan saglit. Hindi ka kakain. Nalito si Ryan sa sagot ni Cyrus. Usually kasi kapag ililibre niya si Cyrus agad siyang sasama kaya nagulat talaga siya nang tumanggi siya. Ano kasi, wala pa akong gana Mahinang sabi ni Cyrus. Saglit na inobserbahan ni Ryan si Cyrus bago niya mahinang sinabi, sige pre, sa susunod na lang. Ako naman manlilaber sa'yo sa susunod. Bahagyang tinapik ni Cyrus sa balikat si Ryan. Pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng classroom. Naulilitong tinitigan na lang nina Ryan at Liam ang papalayong likod ni Cyrus. Tol, feel mo ba na nagbago na si Cyrus? Pulong ni Ryan. Oo pre. Bahagyang tumango si Liam.
Ubos na siguro nang napanalunan niya sa loto dahil sa panlilabar niya nung nakaraan, di ba? Nakakunot noong tanong ni Ryan. Siguro, hindi ko na alam kung anong nangyayari kay Cyrus. Naguguluhang sagot ni Liam. Hayaan na lang natin siya. Baka na-stimulate lang siya dahil sa ginawa sa kanya ni Faye. Baka bumalik din siya sa dati. Kain na tayo. Sabi ni Ryan at Sokko lumabas ng classroom. Kabanata 20. Live together. Pag-uwi ni Cyrus galing sa school, naghilamos lang siya at nagpalit ng damit, pagkatapos ay humiga sa kama at nanood ng live ni Roxanne. Nang lumabas ang username na The Past is Over sa live screen, parang binuhusan ng tubig ang kumukulong mantika sa sobrang daming mga comments na nagsilabasan para batiin si Cyrus. Hindi pinansin ni Cyrus ang mga comments na ito at tahimik lang na pinanood ang live ni Roxanne. Napakaganda talaga ni Roxanne at magaling din siyang kumanta. As of now, Roxanne's black hair looks silky smooth, her eyes are bright as stars, and her rosy lips moist. Nakasuot siya ngayon ng white blouse at miniskirt. Hindi nakabutones na maayos ang blouse niya kaya labas na labas ang cleavage niya. Sa pang-ibaba naman nakasuot siya ng black silk stockings kaya mas lalo ang tumingkad ang maputi at makinis niyang mga hita. Pero kahit nagaano kaganda si Roxanne sa screen, mas maganda pa rin siya sa personal. P********H just wait. Huwag ko lang talagang malaman kung saan ka nakatira kundi lagot ka sakin. Sa sandaling ito, ang comment na ito ni Prince Cabral ay lumitaw sa live ni Roxanne. Bahagyang kumunot ang noo ni Roxanne matapos niyang makita ang comment na ito pero hindi siya kumibo at nagpatuloy lang sa pagkanta. Pero ang mga viewers ay walang takot na binash si Prince Cabral. Nawala naman bigla si Prince Cabral pagka-send niya ng comment na ito. Matapos panoorin ang live saglit, nagbigay lang ng donation si Cyrus, at pagkatapos ay pinatay ang cellphone niya para matulog. Pero bago pa man siya tuluyang makatulog, may kumatok sa pinto. Nagulat si Cyrus matapos marinig ang katok. Nag-alinlangan siya saglit bago siya nakasimangot na sumigaw, "Sino yan?" "Cyrus, ako ta. Tulog ka na ba?" sabi ni Roxanne. "Hindi pa." Mabilis na sagot ni Cyrus pagkatapos ay nagsuot ng damit, bumangon sa kama, at binuksan ang pinto. "Kumain ka na ba? Kaka-order ko lang ng hapunan. Gusto mo?" Nakangiting tanong ni Roxanne. Nakasuot na lang ng itim na nightdress si Roxanne ngayon. Mas naging seductive pa siya ngayon dahil sa damit niya. Natigilan saglit si Cyrus at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Sige, pero doon na lang tayo kumain sa apartment mo, masikip dito eh." Napatingin si Roxanne sa kwarto ni Cyrus pagkatapos niyang marinig ang sinabi nito at pagkatapos ay napakunot noo. "First time kong makita ang tinutuluyan mo. Matagal ka nang nakatira dito. Mura lang upa dito eh kaya ito na lang pinili ko." Medyo nahihiyang sagot ni Cyrus. Sa bagay, marahang tumanggo si Roxanne pagkatapos ay tumalikod at naglakad pabalik sa apartment niya. Sumunod si Cyrus papasok sa apartment ni Roxanne. Nagkwentuhan lang sila habang kumakain sa lamesa. "Napanood mo ba ang live ko kanina?" mahinang tanong ni Roxanne. "Oo." Tumanggo si Cyrus, "Nakita ko rin na pinagbantaan ka nung Prince Cabral na yon." "Bakit kanya sinabihan ng ganon?" Napakunot noo si Roxanne dahil sa sinabi ni Cyrus. Pagkatapos niyang matigilan saglit, sinabi niya, "That guy is an asshole." "Paano mo naman nasabi yan?" Nagtatakang tanong ni Cyrus. "Di ba may mayamang nagbigay ng reward sa akin kahapon? Dahil dun mas dumami ang mga nanunood sa akin. Kaso dahil dun mabilis nakita nung Prince Cabral na yon yung contact number ko sa company website namin. Tinext niya ako, dinner daw kami tapos gusto niya akong sumali sa entertainment company niya." Itinuring ni Roxanne na confident si Cyrus kaya wala siyang itinatagong sikreto. Entertainment company niya. Medyo nagtatakang tanong ni Cyrus. "Oo, kumpanya niya. Marami ng female live streamer sa platform namin ang lumipat sa entertainment company niya. Kung gusto niya tutulungan niya silang sumikat o di kaya magbibigay ng malalaking rewards." Paliwanag ni Roxanne. "Oh, anong masama doon?" tanong ni Cyrus. "Anong masama?" Roxanne's mouth twitched for a moment before continuing with a frown, "Hindi ito okay. Hindi mo alam kung paano ang pamamalakad sa live streaming industry. Kung sasali nga talaga ako sa company niya, 50% ng mga natatanggap kong rewards ay mapupunta sa kanya. Not only that, I would have to
2. Nauutal-yutal na sabi ni Roxanne, namumula dahil sa kahihiyan. Anong gagawin mo? Nalilitong tanong ni Cyrus. Hindi mo ba alam yung unspoken rules? Nakasimangot na sigaw ni Roxanne. Wow, may ganyan pa pala. Hati na nga kayo sa kikitain mo tapos makikipag-S**x ka pa sa kanya. Ayos ah, nakangusong sagot ni Cyrus. Oo, ganon nga. Kaya hindi ko rin siya kayang tanggihan ng direkta kasi hahanapin niya kung saan ako nakatira at tatakutin ako. Nakita mo naman kanina diba? Medyo nanlulumong sabi ni Roxanne. I see. Bahagyang tumango si Cyrus habang nakatingin kay Roxanne pagkatapos ay nakangiting sinabi, kung talagang hahanapin kanya tawagan mo lang ako, at ako na ang bahala sa kanya. Tutulungan mo ako. Nagulat talaga si Roxanne nang marinig niya ang sinabi ni Cyrus tapos ay hindi niya mapigil ang matawa ng unti. Para kay Roxanne hindi nga kayang solusyonan ni Cyrus ang problema niya sa pagkain at pananamit tapos gusto niya pa siyang tulungan. Oo, tutulungan kita. Kalmadong tumango si Cyrus. Forget it, hindi naman big deal tong mga problema ko. Tsaka hindi naman siguro mahahanap nung Prince Cabral na yon ang address ko. Wala naman sigurong mangyayaring masama. Sabi na lang ni Roxanne para hindi naman mapahiya si Cyrus. Basta kung may kailangan ka tawagan mo lang ako. Mahinang sabi ni Cyrus. Sige. Hindi na lang nagsalita pa si Roxanne nang makita niya ang kumpiyansa ni Cyrus. Tumango na lang siya at nagpatuloy sa pagkain. Pagkamaya-maya lang biglang tinitigan ni Roxanne si Cyrus at sinabi. Cyrus, ba't di ka na lang kaya lumipat dito? Pa! Naibugan ni Cyrus sa gulat ang iniinom niyang tubig matapos niyang marinig ang sinabi ni Roxanne. Nanlaki ang mga mata niya nang tumingin siya sa dalaga. Gusto mong makitira ako sayo. Halos lumuwa sa gulat ang mga mata ni Cyrus nang sinabi niya ito kay Roxanne.